Kailan ba natin malalaman kung kailan tayo pwedeng or kailangan na magpalit ng potting mix ng mga halaman natin? Hello viewers! Ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. For today's video, share ko sa inyo yung 10 tips and tricks kung paano nyo malalaman or yung mga dahilan kung paano nyo malalaman na kailangan nyo nang magpalit ng potting mix ng halaman natin. Number 1 ay pag naglalagas yung dahon na, yung lumang dahon ng halaman mo. Laging naglalagas, naglalagas. Meron kasi ako ditong eto, nung nabili ko to, hindi ko na pinalitan to. Eto si Black Cardinal. Ayan, oh. Kailangan ko na siyang palitan ng potting mix kasi laging naglulusaw yung sa ilalim. Hindi siya naglulusaw, yung parang nag-old leaves yung mga ano niya. Yung old leaves niya ay yung nagda-die off siya. Ayan, oh, katulad nito, magda-die off na naman siya. Pero nagkakaroon siya ng ganito. Nabili ko to, ganito, ganyan, oh. 5 dahon. Tapos, laging namamatay yung lumang dahon niya. Tapos, yung lakas ng hangin. Tapos, nagkakaroon naman siya ng bagong dahon dito. Ayan, oh, may pa-unfurling na naman. Yun nga lang, panay ang patay din dito, oh. Ayan, oh. Hindi ko pinalitan niya ng paso. May pangalan pa nga, oh. Hindi ko na pinalitan kasi akala ko, okay siya dyan. Tignan ko nga yung rooting system niya. Ay, nagtutunaw na siya. Yung ugat niya, oh. Yan. So, lagi nyo check. Pero yung iba kasi niyang roots ay okay naman. Ayan, oh. Yun nga lang dito sa may ilalim niya. Kasi, ayan, oh, nagtutunaw na, oh. Napuputol na. Ayan. Di ko kasi ito tinitingnan ng ilang araw. Di ko tinitingnan yung roots, pero nakikita ko yung dahon niya. Palaging namamatay. Kaya sabi ko, ngayon, aaksyonan ko na siya. Kailangan ko na siyang palitan ng potting mix kasi hindi siya masaya sa potting mix niya. Siguro nung nabili ko to ay or baka dun sa pwesto na pinaglagyan ko. Pero mahangin din kasi dun sa pwesto pinaglagyan ko. Tapos may morning sun siyang nakukuha dun. Akala ko masaya siya dun kasi nagkakaroon siya nakatatlong ganito, nakatatlong unfurl na siya. Pero panay naman ang lagas nitong mga old leaf niya. Yan. Ibig sabihin, indication niya na hindi niya gusto yung potting mix na ginamit ko or hindi ko naman talagang ginamit na pinaglagyan nung seller na napagbilhan ko. Kailangan ko na siyang palitan ng potting mix. Ayan yung mga indication na kailangan natin palitan ng potting mix. Yung mga halaman natin, nagaganyan siya, naglalagas ng naglalagas. Kasi, sunod niyan, nagkakaroon nga siya ng mga bagong dahon. Sunod niyan, maglalagas naman yung dito naman sa baba, yung mga old leaf niya. Kasi ito si Black Cardinal, hindi naman kailangan na laging, hindi naman laging natutunaw to. Hindi katulad ng mga caladiums na nagtutunaw or may season sila kung kailan magtutunaw yung mga dahon. Ito, dapat nito, puro lago lang siya. Hindi siya dapat naglulusaw ng ganito. Pag may nakita kayong mga ganito sa mga halaman nyo, naglulusaw yung mga ganito, lalo na sa mga philodendron. Kasi hindi naman talaga naglulusaw yung mga dahon ng philodendron. Kahit na old leaf na yan, matagal sila bago sila maglusaw or magdilaw kung mga philodendron. Number 2 ay palagi siyang 3 or 4 na dahon lang. Lagi nyo i-check yung halaman nyo pagka, kunyari, 2 to 3 months na hindi siya lumalago or hindi nadadagdagan yung yung dahon niya. Ibig sabihin nun ay hindi siya masaya doon sa potting mix na ginamit mo. Pero syempre, lagi nyo tatandaan, take note. Yung potting mix ng halaman natin, kaakibat lagi nun yung kung mahangin ng pwesto, kung nakakakuha ng morning sun or direct sun. Hindi lang dahil sa potting mix yung kung bakit nasisira yung mga halaman natin. Meron din, dapat magkakaano yun, yung paso na ginamit mo. Baka kasi masyadong malaki naman yung paso na ginamit mo. Tapos, ang dami mong potting mix. Syempre, maliit pa yung halaman. Doon lang din namamatay yung mga halaman natin. So, kailangan, kung okay naman yung ginamit mong paso, sakto naman sa mga roots niya, tapos, hindi pa rin siya gumaganda. Ibig sabihin nun, may indication yun na hindi siya masaya doon sa potting mix. Doon mo malalaman pagka nagkaroon siya or nauubos na naglalagas yung mga dahon niya isa-isa. Laging 3 yung dahon kasi, bakit laging 3 ang dahon? Naglalagas yung mga old leaf niya katulad dito sa cardinal ko. Laging naglalagas yung mga ganito. Pero, lagi nyo i-check kung masaya ba siya dun sa pwesto niya. Kasi baka mamaya, maganda yung potting mix mo, tapos yung pwesto naman niya ay hulog naman. So, yun talaga yung kaakibat nun. I-try nyo munang, kunyari, bago kayo mag-repat, kung maganda naman yung potting mix mo, kung
na mabilis naman nag-drain yung tubig, check nyo kung yung ano nyo ba, yung pwesto nyo ba ay may hangin na nakukuha yung mga halaman mo. Or kung kulog mo naman, mas maigi, magpaikot-ikot ka ng electric fan doon every 2 hours or mga 2 hours sa isang araw, mga ganun. Kasi, naglalagas din yung mga halaman natin. Hindi rin sila nagiging masaya pag walang aeration doon sa pwesto nila. Pag walang hangin na nakukuha. Ayan. Number 3 ay pag nagye-yellow na yung leaves ng dahon ng halaman mo. Laging nagye-yellow yung leaves. Kung old leaf to, may intindihan pa natin kung kung nag-yellow siya. Pero pag bago pa lang, katulad nito, oh, pag bago pa lang, eto, hindi naman to na sa pating, dahil sa pating mix. Nainitan to ng araw. Kaya ito, ayan o, naglusaw yung niya. Nainitan to. Sobrang init kasi dito banda. Ayan, marami kasi akong natunaw dito nung nakaraan. Kasama yung mga, yung aglaw ko. Napaso talaga siya. Buhay na sana to. Kasi may bago ng siya. 1 leaf propagation ko to eh. Yan. Ang ganda naman ng potting mix ko sa kanya sana. Kaso lang, nasunog siya. Gawa nung biglang init dito banda sa may pwesto ko dito. So, kailangan kong magkaroon ng net. Bibili na kasi ako ng net. Yun, pagka kunyari, hindi naman old leaf. Kunyari, hindi naman talaga natitiri ka ng araw yung mga, ng bonggang-bongga yung mga halaman mo. Pag nag-yellow na yung leaves, laging mong titingnan kung masaya ba siya dun sa potting mix niya. Titingnan mo kung well-drained ba yung soil na nagamit mo, or kung nagro-root bound na siya doon. Yun yung mga indication na kailangan mo na mag-repat. Baka nagro-root bound na yon, masyado ng marami. Pag naglalagas na yung mga old leaf ng halaman natin, malamang sa malamang wala na siyang vitamins na nakukuha doon sa potting mix niya. Baka root bound na, puro roots na yon, or hindi niya na kinakaya yung liit ng paso na pinagamitan sa kanya kasi nga super root bound na siya. So, kailangan na nating magdagdag ng potting mix. Kung hindi ka magdadagdag dito sa ibabaw, mas maganda. Yung sa ilalim, angat mo siyang ganun. Ay, asan ba yung root bound ko dito? Angat mo siyang ganun, tapos lagyan mo ng potting mix dito. Tsaka mo ibalik yung, tapos konting potting mix lang dito sa ibabaw. Mas maganda yung ganun kaysa, natin na maglalagas. Kasi, di na natin masisave yung mga yellow na dahon. Siyempre, hindi na natin mababalik sa pagka-green pagka nag-yellow na yung dahon ng mga halaman natin. So, mas maganda, prevention is better than cure. Yun nga lang, siyempre, pag magre-repat ka, i-check mo pa rin kung hindi naman nag-yellow yung mga dahon ng halaman mo or kung okay pa naman yung halaman. Depende pa rin sa halaman, di ba? Kasi may mga halaman din kasi na gusto mag-root bound muna bago dumami. Katulad ng mga Sansevieria. Bago sila maglabas ng mga babies, gusto nila mag-root bound muna. So, iba-iba pa rin talaga yung halaman natin. Make sure na i-check mo muna yung plants mo kung saan siya magiging masaya, or mag-research ka kung anong mga kailangan niya, kung gusto ba nilang naru-root bound, or same sa mga philodendron na pagka nag-root bound na, isa-isang naglalagas yung mga dahon niya pagka sobrang dami na niyang ugat. Pag yung dahon niya sa old, pero panay pa rin ang bagong dahon niya kahit na nagro-root bound siya. Kaya lang, nauubos naman yung dahon sa baba, yung naglalagas siya, so sayang din. Kaya, iba-ibang halaman, iba-iba rin yung care natin. Mas maigi, i-check mo sa internet, i-check mo or mag-research ka para malaman mo kung ano yung specific na halaman na gusto mong alagaan ng bongga. Number 4, para malaman mo kung kailan mo dapat palitan na ng soil mix yung halaman mo, ay pag ang soil mo ay ang bilis matuyo or ang bilis mag-dry out, or yung nakitaan mo siya, asan ba yun? Kunyari, ang bilis kakadilig mo lang. Parang everyday ka na nagdidilig sa kanya kahit hindi naman siya matakaw sa tubig. Ibig sabihin nun, punong-puno na ng roots. Ibig sabihin nun, wala nang masyadong soil dito, or puro rizal na, or puro coco cubes na, parang ganon. Wala nang masyadong moisture na dumidikit sa halaman. Tapos, mag-aano na yung mga dahon nun pagka ganon. Pagka mabilis matuyo yung potting mix. Okay naman yun pag mabilis matuyo yung potting mix. Kaya lang, kung everyday kang nagdidilig na laging naglalanta ang mga dahon, katulad ng kunyari, peace lily. Kunyari, nag-root bound na yung peace lily. Tapos, yung potting mix ay ang bilis mag-dry out. Tapos, nag-wilt na to. Ayun, ibig sabihin nun, kailangan mo nang palitan yung mga potting mix na pinagamitan mo sa kanya kasi hindi na siya happy doon sa potting mix niya. Baka wala na talaga siyang moisture na nakukuha doon sa potting mix niya. Baka puro rice hull na yon, baka puro pumice na yon, mga ganon. Kailangan mo nang mag-repat. Number 5 naman, nung number 4, ay
yung matagal naman magtuyo yung potting mix mo. Kunyari, nagdilig ka ngayon. Tapos, after a week na, hindi ka pa rin makakapagdilig kasi basang-basa pa yung potting mix ng halaman mo. Ayun yung indication na kailangan mong palitan yung potting mix mo kasi mag-root rot na yung mga ugat ng halaman mo na yun. Pag inabot pa yun ng isang buwan na hindi mo pinalitan yung potting mix, mag-root rot yung halaman mo na yun. So, maglalagas na yung mga dahon nun unti-unti, mag-yellow na yung leaves nun unti-unti, hanggang sa maubos na, hanggang sa matunaw na yung pinaka stem niya, tsaka ugat niya. So, kailangan mo na siyang palitan ng potting mix pagka ganun. Kasi dapat, pag kunyari, nagdilig tayo ng mga halaman natin, dapat almost 1 day lang, or less than a day, kailangan natutuyo na unti-unti yung potting mix ng halaman natin. Hindi yung aabutin ng isang linggo. Kasi kung aabutin ng isang linggo, ibig sabihin, pangit yung potting mix na ginamit natin sa halaman natin. So, i-check natin yung mga, natin, kunyari, bagong ripat tayo, i-check natin yung mga potting mix ng halaman natin, kung nagda-dry ba talaga, kung maganda yung potting mix na nagamit natin. Meron ako ditong, ito, bagong ripat ko to nung nakaraan. Di ba bagong bili natin ito nung nakaraan? Ayan. Kinakabahan pa ako nito kasi akala ko pangit yung potting mix na ginamit ko sa kanya. Di ba mahal-mahal ang bili ko nito. Pero, natuwa ako kasi meron na pala siyang bagong dahon. Ayan Oh, may bagong dahon na siya. So, ibig sabihin, gusto niya yung potting mix na ginamit ko sa kanya. Ayan nagda-dry siya agad yung potting mix na ginamit ko. Oh, cutie. Buti na lang talaga, Kabado pa ako nito. Kinakabahan ako sa pinaglalagyan ko sa kanya kasi baka masunog. Kasi wala pa akong net, pero dito ko lang siya sa gilid-gilid para hindi siya masunog. Ayan may bago na siyang dahon. Yan sinasabi ko Huwag kabahan. Ang ganda. Number 6 na indication na kailangan mo nang mag-repat or kailangan mo nang magpalit ng soil mix na ginamit mo sa plants na yon ay pag nagwi-wilt yung halaman mo. Same sa sinabi ko kanina, pag nag-wilt yan, ganyan Pag nag-wilt yung dahon, indication niya na kailangan mong palitan yung potting mix. Ito kakapalit ko lang nito kasi nag-wilt nga to doon sa mother plant niya. Nag-aagawan na sila ng ng moist doon kasi matakot to sa tubig itong mga petunia na to. Ayan nag-wilt na. Yan, indication niya kailangan mo nang propagate or kailangan mo nang magpalit ng paso or kailangan mo na magdagdag ng soil mix kasi baka wala na siyang moisture. Same sa sinabi ko kanina na pag nag-wilt na yung mga dahon ng halaman natin na na hindi na masaya, ibig sabihin kailangan na natin magpalit ng soil mix. Yung pag-wilt kasi ng halaman natin, yung mga dahon ng halaman natin, pag nag-wilt sila, hindi lang dahil sa nag-underwater tayo, ibig sabihin din nag-overwater din tayo. Pag nag-overwater yung halaman natin, ay ibig sabihin hindi siya masaya doon. Ibig sabihin laging basa yung potting mix niya kaya siya nagkakaganon. Indication yun na kailangan na nating alisin yung potting mix na yon, tanggalin natin palitan natin yung mga pinagagamit nating mga potting mix or yung mga coco chunks. Baka mamaya meron doong mga anong tawag ito, yung insects na nakadikit doon sa mga kasi yung mga rice hull, yung mga coco pit na ginamit natin sa kanya, yung mga coco chunks na ginamit natin ay hindi nabilad ng ayos. Ibig sabihin hindi pa siya pwedeng gamitin para sa mga halaman natin kasi nagkakaroon pa yun ng mga amag, nagkakaroon pa yun ng mga kinakain pa yun ng mga microorganism na parang nilalantakan pa nila yung mga extra nutrients na makukuha nila doon, nilalanggam pa yun kasi gustong-gusto rin yun ng mga langgam, yung parang sanyog, kinukuha nila yung mga doon, yung mga extra nutrients doon. So nadadama yung plants natin pagka nilalanggam yung mga potting mix ng halaman natin. Hindi siya nagkakaroon ng growth, hindi siya nagkakaroon ng mga bagong ugat or mga bagong dahon, gawa ng mga langgam na kinukuha yung nutrients doon. Nag-aagawan sila ng roots. Minsan pati yung roots ay nadadamay sa mga kumakain doon sa mga coco pit na pinagamitan natin, na ginagamit natin sa potting mix ng halaman natin. So make sure pag gagamit ka ng coco pit, bilad mo muna or bumili ka ng talagang ready to use ng coco pit na nabilad na nila. Number 7 na indication na kailangan mo nang mag-repat or magpalit ng potting mix ng halaman mo ay kung saan na ba yun? Nagro-root bound na. Ayun, sinabi ko na rin pala yun kanina.
makikita mo naman yung halaman mo pag nagro-root bound na, nagkakaroon ng dilaw na dahon, nagbabrown na yung mga dahon. Kasi pagka nagbabrown na yung mga dahon, nagdidilaw na yung mga dahon, ibig sabihin, ayan, katulad nito, oh, yan. Ibig sabihin, pangit yung potting mix na nagamit natin sa kanya. Ibig sabihin, bukod sa paggaganto, yan, ito kasi nagme-melt lang siya, nagtutunaw. Iba rin kasi pagka nagaganto, oh, nagbabrown. Yan, ibig sabihin, pangit yung potting mix na nagamit natin sa kanya. Kailangan na natin silang palitan, or baka masyadong nababad siya sa tubig, or isa pa, number 8, isa din sa dahilan na kailangan mong palitan na yung potting mix. At paso din pala, hindi lang pala potting mix, pati yung paso palitan natin kasi baka mamaya sobrang laki ng paso or masyadong maliit naman yung paso. Meron kasi ako naranasan, yung aglaw ko, sobrang dami niya na palang ugat, tapos hindi ko siya nire-repat kasi nga natatakot akong matunaw yung mga roots niya. Yun nga lang, panay naman ang lagas ng mga dahon niya. So hanggang paubos na yung dahon niya, tsaka ko lang siya nirepat. Tsaka lang siya nagkaroon ng mga bagong dahon. Ang tagal niyang nalipat sa bagong paso. Tsaka lang siya gumanda nung naripat ko na siya. Sa sobrang kabado ko na baka matunaw ko siya or baka kasi maubos yung dahon niya or maglagas siya or yung ugat niya maubos, parang ganon, maglusaw yung mga ugat. Kinakabahan ako kasi baka ma-overwater ko siya, parang ganon. Kaya ayoko siyang palitan ng paso. Yun nga lang, naglusaw or naglagas, nagyellow yung mga dahon, nagbrown yung mga dahon, hanggang sa nagkaunti na yung dahon, parang 3 na lang ata natira sa akin doon sa butterfly aglaw ko na yun. Kaya natuto na ako na kailangan, hindi lang naman dahil sa big pots yung ginamit natin sa mga aglaw natin, kailangan din saktong-sakto lang, kasi pagka masyadong maliit din yung paso, maglulusaw din yung mga dahon nun, mauubos din yung mga dahon ng mga aglaw natin. Number 8 na indication na kailangan mo nang magrepat or magpalit ng paso ay yung masyado nang maliit yung lumalabas na mga dahon sa kanya. Pag masyado nang maliit yung mga dahon na lumalabas sa kanya, ibig sabihin, compact na siya doon sa potting mix na pinaglagyan natin sa kanila. Pag kasi ang mga halaman natin, pag compact na kasi yung mga ugat niya, nag-aagawan na sila, wala na siyang nutrients doon sa potting mix niya or nag-root bound na siya, maliliit yung lumalabas, diba? Ibig sabihin nun, kulang na yung nutrients na nakukuha niya doon sa potting mix niya. Kailangan mo nang magrepat or kailangan mo nang palitan yung potting mix mo. Kasi baka mamaya yung potting mix mo ay puro rice hull na or puro pumice na. So, number 9 na dahilan na kailangan mo nang magpalit ng potting mix ay kung yung mga new leaf niya ay hindi na siya nag-unfurl. Kung naglulusaw yung mga new leaves niya, maganda yung mga ganito niya, maganda. Pero yung bagong dahon niya, nagka-curl na siya, tapos parang nagkakaroon siya ng mechanical damage, or naglulusaw. Ibig sabihin, pangit yung potting mix na nagamit mo sa kanya. Kung bagong repat lang yun, palitan mo na agad siya kasi hindi siya maganda dun sa halaman na yun. Hindi niya gusto yung potting mix na ginamit mo sa kanya. Kung old leaf naman, ay old plants mo naman yan dun sa potting mix na yun, tapos naglulusaw or nag-curly-curly yung mga bagong dahon, ibig sabihin nun, kulang na yung nutrients na nakukuha niya dito sa potting mix niya or super root bound na yung halaman na yun. Kaya kailangan mo na siyang palitan ng potting mix or magdagdag ng potting mix sa kanya or magpalit ng pasong mas malaki sa kanya. Number 10 na dahilan na kailangan mo nang magpalit ng potting mix or kailangan mo nang magpalit ng paso or kailangan mo nang ilipat ng paglalagyan itong mga halaman na to pag nag-brown na yung dahon. Parang sinabi ko na rin yung nag-brown ng dahon. Pero, specifically sa Calathea, madalas kasing nagkakaroon to ng mga brown leaves dyan sa mga dulo-dulo. Ayan. Yan, yung mga ganyan, oh. Yan. Ibig sabihin, maganda kasi dito sa Calathea na to, mas pinapakita niya yung, may ano pa ng bayabas, oh. Nalaglagan to ng bayabas. Mas pinapakita niya na hindi niya gusto yung potting mix pagka nagkaroon na siya ng mga bagong yung mga brown na dahon dyan, ay mga brown leaves dyan sa dulo-dulo. Yan, mga brown leaves na yan. Ibig sabihin, hindi niya gusto dun sa potting mix na ginamit mo sa kanya at doon sa pwestong pinaglalagyan mo sa kanya. Kung hindi kayo makapagpaganda ng Calathea, meron akong video nito kung paano mo pagagandahin yung Calathea, yung mga secrets about sa Calathea. Yan, click mo yung video na yan, nag-share ako dyan.